Highly requested to. Lose versus lost versus lost versus lose. Unahin natin tong dalawa kasi pareho yan na verb. Nagkatalo lang sila sa form. This one is base form. This one naman is past tense. Pero pareho sila na ang ibig sabihin ay mawala mo or ma-misplace mo o kaya naman matalo. Halimbawa, don't lose your phone again. Huwag mong iwala yung phone mo ulit. Kaya tayo nag-lose base form kasi meron tayo ditong don't. Again, pag may do, does, did, ang laging kasunod base form. Kapag lost naman, nasa past, ibig sabihin dapat past na yung kilos, tapos na mangyari. Halimbawa, he lost his wallet yesterday. Kaya tayo nag-lost na past kasi merong yesterday, past time indicator. Tapos na siya mangyari na wala niya na yung phone. Ngayon, ang lost ay pwede rin siyang maging adjective or salitang naglalarawan. Halimbawa, the lost child is crying. So, dito hindi na siya action word, hindi na siya salitang kilos, naglalarawan na siya nung word na child. Nawawalang bata. So, dito adjective na siya, pero lost pa rin yung ginamit natin. Isa pang adjective sa mga to ay yung lose. Adjective din siya, salitang naglalarawan din siya. Ang ibig sabihin naman nito, maluwag. Halimbawa, this screw is too loose. Masyadong maluwag itong screw na to. Lastly, yung lost naman ay isang noun. Pangalan siya, tumutukoy siya dun sa mismong pagkawala or yung kawalan. For example, he is a great loss to the team. Malaki siyang kawalan doon sa team. Asset siguro siya ng team, ang laki nang nakakontribute niya doon at ang dami niyang naaambag. Kaya pag nawala siya, sobrang laking loss niya, ang laki niyang kawalan.